Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin at naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng 19 na linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay ginugunita natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isa sa mga sumunod at tumugon sa panawagan ng Diyos na maglingkod sa pamamagitan ng paglilingkod sa mga mahihirap. Bagamat si Santa Clara, katulad ni San Francisco ng Assisi, ay nasa mula sa isang maayos sa pamilya, hindi lang maayos kundi mayamang pamilya, pero iniwan niya ang buhay na ito, yung lifestyle, at siya ay namuhay ng isang simple at payak at inialay ang kanyang sarili para sa Panginoon. Na siya magandang paalala sa atin, no, sa ating ebanghelyo, na kung saan maraming mga tao magpasa hanggang ngayon, ang goal, no, yung motivation ay para maging pinakamagaling. Sa ebanghelyo, tinanong ng mga alagad, pagdating ba sa langit, sino ang pinakadakila? So, kung sa atin, bagamat nagsisikap tayo, no, kayo, ang inyong mga anak, ginagapang talaga ninyo, no, para maging mahusay na pagdating ng araw, maging mga doktor, engineer, senator o presidente pa. Na talagang hindi naman masama, no, na hangarin at magsikap tayo para sila maging dakila, no, sa mundong ito. Pero tandaan natin na hindi nagiging basihan at batayan sa langit kung nakakailang diploma ka. Hindi batayan na mapabilang sa langit na kung ilan ang iyong naipundar o kung ano man ang ipinagmamalaki mo sa mundong ito. Marami nga sa atin ang talagang naiinggit sa mga kilalang mga pangalan sa lipunan, sa mapapolitika, sa showbiz, maging sa simbahan. Hindi ito nakakalusot, no? Na talagang
nagpapagalingan, pero hindi ito yung assurance na tayo po ay makakapasok sa langit. Magandang isipin, no? Sino kaya ang pinakadakila sa langit? Pero ang kasunod niyan, makakarating kaya ako sa langit? Paulit-ulit ding pinapaalala sa atin na lahat ng bagay, kung ano man ang mayroon ka, iiwan yan dito sa lupa. Pwede nga mawala bigla, di ba? No? Sa mga naranasan nating pagbaha, lahat ng pinagpaguran sa isang iglap, pwedeng ilubog ng baha. Pero yun nga po, no? Paano ba makakarating sa langit? Ang paanyaya ni Jesus, maging katulad ng isang bata. Yung mayroong kaloobang, marunong, magpakumbaba. Kasi yung tendency nga ng tao, habang umaangat siya, nagiging mataas din ang kanyang tingin sa sarili at natututong hamakin ang kanyang kapwa. Kaya yung panawagan sa atin, hindi masama na maging magaling tayo, pero wag nating kakalimutan na laging, yung paalalang, laging nakatapak sa lupa ang ating mga paa. Sa ganon, mas maunawaan natin na yung kalagayan ng ating kapwa, mas maintindihan natin yung pangangailangan natin na kahit na tayo ay nagiging magaling, kailangan pa rin natin ang Diyos. Sa sitwasyon natin, marami ang naririnig natin na nagpapagalingan, maraming batas na ginagawa, marami nag-aaway-away pa sila just to prove themselves na sila yung magaling. Pero kapag lumabas ka, yung mga simpleng bagay, hindi nila magawa. Kaya nga, hanggang ngayon, paulit-ulit lang tayo sa nararanasan nating ito na pagbaha. Pero marami tayong magagaling na engineer. Marami tayong magagaling na mga na nagpaplano. Pero pagdating sa execution, wala. Kaya po, nawa sa inyo na mga naririto, hubugin ng tama ang mga anak ninyo para nang sa ganon, habang lumalaki, kasabay ng kanilang tagumpay ay ang kanilang patuloy na pagkilala at pagsunod sa Diyos. Amen.